So yun na nga guys, ito po yung ating gagawin na panel. Ayan po yung nabangga na sasakyan at dinala po dito sa ating shop. Ngayon po gagawin po natin ng paraan kung paano natin siya may babalik sa dati guys. Ayan, bali tinanggal na nga po natin dyan yung mga bumper, ilaw, yung mga ibang accessories. And then isusunod na po namin yan, tanggalin ng wood. Ayan guys, napakalaki po ng damage ito guys. Kung talagang sa ibang talyer, tatanggihan po talaga to at palit hood na po to, palit bumper. Halos lahat po ng piyesa nito ay papalitan. Pero dito po sa RMR shop, meron po tayong funnel beater dito. Kayang-kaya po natin ayusin yan nang hindi na po natin kailangan bumili ng mga panel. Bali yung mga panel na po yan ang ating gagamitin at ibabalik din po natin sa dati yan na hindi po tayo bumibili ng panel. Ngayon, so yun guys, pinatanggal ko na po talaga yung lahat ng mga accessories niyan. At marami po tayong hihilahin dyan para hindi po magkaroon ng damage yung mga salamin. Baka kasi mabasag. At saka yung mga ilaw headlight. Remove din po muna natin yan. Isusunod ko na po dyan guys, tanggalin yung ating hood. Para sa next procedure natin, kailangan tanggalin ng hood. Kasi po yung hood po yung talagang pinakang malaking damage dito guys. At inalis na nga po natin dyan guys yung hood niyan para tanggalin yung double walling ng wood natin. Kasi pag hindi po natin tatanggalin yung double walling ng wood natin, hindi po natin kayang maialay niyan. Mahirapan po tayong magpukpok diyan pagka hindi po nakatanggal yung ating double walling. Ayan guys. Bali ayan, na-remove ko na nga po yung ating hood. At susubukan nating tuwidin. Ayan, bali tinanggal ko na nga po yung double walling yan. Sinisimulan ko na pong balatan yung double walling. Bali nakaklip lang po yung double walling ng mga hood natin. At iangat lang po natin. Sisikutin lang po natin yung pinakang nakahook na plain sheet. Ang tatanggalin lang po natin double walling dyan ay yung katapat po ng ating mga damage. Yung mga damage po sa mga kabila, hindi ko na po aangatin yun. Dahil madudukot ko na po yun dito. Bali, dalawang side lang po yung tatanggalin natin dito guys. At kayang-kaya na po itong pukpukin. Nandito na nga po ako sa kabilang side at tinatanggal ko na rin po yung front side ng ating hood. At ito, kapag po ito nabuka na, at magsisimula na po akong magpukpok ng pinakang damage natin. At ayan na guys, nabuka ko na po yung double walling natin. At magsisimula na pong paluin yung mga lubog. Yan po yung may pinakamalaking damage na part ng sasakyan. Kaya yan po yung ating papantayin guys. Alam nyo guys, yung pamalo ko dyan na platform, yan po yung kikil. Iba po yung bigat ng kikil na pagkabakal niya guys. Napakaganda pong gamitin sa pagpalo ng mga lubog-lubog. And guys, after po nating matapos yung pagpapalo natin sa mga bend ay ayan. Ayan na, naikabit na po namin guys yung ating hood. At nag-apply na nga rin po tayo ng primer. At susunod na po natin dyan guys yung ating finishing touch. At nilihan na nga po natin guys yung ating mga damage dyan. Kailangan po kasi nating i-retouch puli yung maliliit na damage nito. Although na habulan na po natin lahat. Pero kailangan pa pong ulitan yung mga slight na mga konti pang mga habulin. Ganyan po ang ginagawa natin dito sa RMR shop. Para po maganda yung kalabasan ng ating gagawin, kailangan pong pulidihon yung mga damage. Kahit po maliit na butas na gakarayom, minamasilyahan pa po natin yan para
pag-apply po natin ng pintura guys ay smooth na smooth ang dating niyan. Ayan, after nun guys ay magpa-primer ulit tayo guys, and then body color na po. Ayan, ipapakita ko na po sa inyo yung finished project natin guys. At napakaganda po ng ating kinalabasan na to. Hindi po natin nakalain na may babalik pa natin sa dati. At napakaganda po yan guys. Sa mulang halaga lang, okay na okay yan sa sakin nyo guys.